14 na ang patay sa lindol sa bayan ng San Remigio sa Cebu at wala pa ring kuryente doon. Live mula sa San Remigio, nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, ano ang sitwasyon dyan? Mayan, patuloy na nakakaramdam ng mayat-mayang mga aftershocks pa rin dito sa bayan ng San Remigio sa Cebu mula nga ng yanigin ng magnitude 6.9 na lindol kagabi. Nandito kami ngayon sa tinatawag nilang command center ng bayan kung saan ito na yung pinakamalaking open space dito sa area sa tuwing nakakaramdam nga ng pagyanig ang mga residente. Dito nakaset up ang mga tent kung saan dinadala yung mga supplies na pwedeng may pantulong sa mga residente. May mga dumating na rin na mga rescuers, may ilang mga medical volunteers galing sa Cebu City na nakahandang tumulong naman sa mga evacuees na nandito ngayon. Meron din silang isinet up ng mga generator sets, kaya naman dito rin sa pwestong ito nakakapag-charge ng kanilang mga cellular phones at mga gadgets ang mga residente. Dito lang nag-i-stay muna ngayon ng mga residenteng takot manatili sa kanilang mga bahay dahil nga sunod-sunod pa rin na nakakaramdam ng mga aftershocks ang mga residente. Meron mga sinet up doon na mga tent, no? Modular tents. Ang problema, 47 lamang itong modular tents nila na inihanda noong bagyong Opong. Pero ang nandito ngayon na families is nasa 400 families, kaya kulang na kulang pa sila ngayon ng mga tents. Ang iba, 3 pamilya nagsisiksikan sa isang tent. Yung iba naman nag-set up na lamang ng mga banig dito sa lugar para nga manatili muna habang nasa labas. Kasi nga hindi sila makabalik sa kanilang mga bahay. Ang iba, wala nang babalikan dahil nasira na nga ang kanilang mga tinitirhan. Habang yung ilan naman, natakot ngang manatili muna sa loob para na rin sa kanilang kaligtasan. Tama ka, nasa 14 ang naitalang patay dito sa bayan ng San Remigio habang 86 ang sugatan. Pero initial count pa lamang yan, Mayan, dahil may mga ilang barangay dito sa naturang bayan ang hindi pa nakakapagbigay ng kanilang mga detalye o datos dahil nga sa hindi pa ito maabot ng komunikasyon at saka hanggang ngayon wala pa rin kuryente dito sa malaking bahagi ng San Remigio or sa buong bayan ng San Remigio. Patuloy na nananawagan ng tulong ang mga residente rito ng mga food supplies, malinis sa inuming tubig at higit sa lahat madadagdag ng mga banig o tent para sa mga pamilyang ayaw pa munang umuwi sa kanilang mga tahanan at nanatili sa open space gaya dito. Mayan. Mon, yung sister kasi nung sa video mo na pinakita mo sa amin, no, may mga natutulog na wala sa tent. So medyo alam na natin yung kasunod dyan. Baka magkasakit naman yung mga kababayan natin dyan. Naturally, DSWD papadala ng pagkain. Pero what about DOH? May mga medical teams man lang bang pinadala na dyan as of this time? We are not sure kung yung mga nandito ngayon ay mga galing sa DOH, pero marami dito kasi mga medical volunteers na mga estudyante, meron naman mga practitioners na galing sa iba't ibang mga bayan at lungsod din dito sa Cebu. Ang ilan nga sa mga nakausap namin, galing sila sa Cebu City at bumiyahe din papunta dito para tumulong at i-check yung kalagayan ng mga residente. Dahil tama ka, yung ganitong sitwasyon at kondisyon nila na nasa labas lamang, open area, yung pagyanig, may mga possible na maging epekto naman sa kanilang kalusugan, Mayan. Good to know, ano? Sunod ko lang na tanong, what about providing psychological help? Alam mo, yung ganyang lindol, mentally nakakatrauma yan, ano? I'm sure hindi pa lalabas yung iba dyan, but for sure, yung sa dami ng mga nagpanic, baka kailangan din ng ganong tulong. May ganon na bang intervention na ginagawa sa ngayon, Mon? Isa yan sa mga sinabi din ni Secretary Rex Gatchalian ng DSWD na talagang tututukan nila, Mayan, no, para nga sa mga residenteng nagsilikas at yung mga nakaranas nga ng takot mula nga dito sa nangyaring malakas na lindol. Karamihan kasi dito, lalo sa mga nandito rin ngayon, mga bata, no? At talagang sila yung kawawa dito sa nangyaring sitwasyon. Kaya isa yan sa pinakatututukan din daw ng DSWD during this time or in the coming days, Mayan. Mon, si Edto, mukhang malaki-laki itong San Remigio na lugar eh. And I also think it's malapit-lapit dun sa Bugo kung saan ang epicenter. In fact, I think it used to be part of Bugo. Ngayon, I was wondering kung merong reports na mga missing sa San Remigio. Kasi sabi mo nga, may mga lugar na hindi ma-contact. Does that mean walang communications at all with some of the 27 barangays in San Remigio? Or wala lang umaabot na impormasyon?
Yes, Bok, tama ka. May mga ibang bayan, may ibang barangay kasi dito sa San Remigio na hindi pa nila naabot yung communication. Ibig sabihin, wala pang maibigay daw sa kanilang detalye at hindi pa rin makapunta dito sa area. Isolated pa rin daw yung ilang mga mountainous barangays in particular dito sa bayan ng San Remigio. Malapit nga lang kasi ito sa Bogo City kaya talagang yung epekto ng malakas na lindol dito grabe din, no? Kaya yung mga structures, marami ding mga nasira at may mga unfortunately mga nasawingang mga residente na naninirahan dito. So, number one, hindi maabot in terms of communication. Number two, in terms of yung pagpunta dahil nga marami pa mga nasira, no, yung mga kalsada at saka mga tulay na papunta doon sa mga ilang barangays na yan. So, ilan pa yan sa mga tinatansya at talagang ina-anticipate ng LGU na posibleng may madagdag pa. Wag naman daw sana pero nga hindi dahil wala pang datos mula dito, possible na magkaroon ng increase dito sa mga casualties na binibilang din sa San Remigio, Bok. Okay. Maraming salamat at ingat kayo dyan, Mon Gualvez. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.